Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Representative Wilbert Lee, umatras na sa kandidatura sa pagkasenador. Ating panoorin ang desisyon 2025 update sa MBC TV Network News ni Boy Gonzales. Isang araw bago ang pagsimula ng kampanya para sa national posisyon, inanunso ngayon ni Agri Party List Representative Manoy Wilbert Lee ang kanyang pag-atras sa kandidatura sa pagkasenador. Ito'y 3 buwan bago ang halalan sa 2025 midterm election. Ayon kay Lee, nagdesisyon siyang umatras dahil sa kakulangan ng makinarya at kahandaan sa pagtakbo sa mas mataas na posisyon. Isa po itong napakahirap na desisyon para sa akin, lalo pat naniniwala ko sa aking mga pinaglalaban at nais kong dalhin sa Senado. Paliwanag pa ng kongresista, hindi rin niya naaabot ang ibang lugar sa bansa para ipaalam ang kanyang patakbo at ipaalam ang kanyang advokasya sa kalusugan at kabuhayan. Gayunman, desidido pa rin si Lee na magpatuloy sa serbisyo bilang kinatawan ng naturang party list para matugunan ang mga pangailangan ng publiko, partikular ang mga nasa sektor ng agrikultura. Sa aking pag-iikot, talagang nakita po natin na talagang napakaraming lugar pa na hindi po natin kaya, hindi po natin naaabot. No? Kulang tayo sa oras. Alam naman po ninyo, hindi naman po tayo artista. So, kulang po tayo sa oras. Ngayong hapon ay magtutungo sa COMELEC ang kongresista para sa formal na pag-atras sa kanyang kandidatura sa darating na eleksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 3 miyembro ng PNP-HPG na dumaan sa EDSA busway, iniimbestigahan na. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang 3 nilang miyembro na nasangkot sa kontrobersyal na EDSA busway incident. Sinabi ni PNP-HPG Officer-in-Charge Brigadier General Eliazar Pepito Mata, na ang mga nasangkot ay nasa admin holding office nila, habang nagsasagawa ng investigasyon. Magugunitang ipinilit ng PNP-HPG na dumaan sa EDSA busway, habang mayroong escort kung saan ginamit pa ang pangalan ni PNP Chief Romel Marbil, para itigil na ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation, ang pagharang mga sasakyan na dumadaan sa EDSA busway. Nilinaw naman ni Mata na wala silang balak na tanggalin ang mandato ng SAIC, na pigilan ang mga sasakyang lumalabag sa EDSA busway. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.